Magandang araw sa inyong lahat mga katokers, mga tokis. Mga katoshis, welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa ating Talking Toshi TV. Alright, pag-usapan natin ng nalalapit na laro ng Gilas Pilipinas laban dito sa dalawang kupunan. Nakagrupo natin sa Group B. Itong huling laro natin laban sa Chinese Taipei at sa New Zealand. Pareho pong away games po ito mga kababayan. At ang laro po natin, first game po natin ay sa February 20. Laban po rito sa Chinese Taipei. Alas 7 po ng gabi yan, ano? Tapos susundan po ng ating second game, laro natin sa New Zealand November, February 23. Alas 10 po ng umaga yan, Philippine Standard Time, ano? Alright. Magbigay muna tayo ng mga good news, ano? Placings muna tayo, rankings muna tayo. Pagdating sa Asia, saan ba nakalagay o nakapwesto ang Pilipinas, no? In terms of several statistics, ano? Alright. As of now, no, habang hindi pa nagsisimula, no, ang rankings natin sa points per game with 96.5 points ay pangalawa. Okay, second po tayo. Sa field goal percentage, third place po tayo, 49.2%. Okay. 3-point percentage, pang-apat po tayo, 35.5%. Rebounds per game, pang number 1, first, ano? 53.5 rebounds per game. Okay, this is bit a good news, ano? Blocks per game, pagdating naman sa pagblanka, first din po tayo, 5.3 blocks per game. Sa assist naman, tayo rin ang nangunguna, 28, ano? At sa personal foul average, okay, kasi pagka marami kang personal foul sa team mo, ano, hindi rin maganda, no? Nilalagay mo sa penalty yung team mo at alam naman natin pag penalty situation, free throw ang katumbas niyan sa kalaban, ano? Maganda ang placing natin sa personal foul average, pang 19th, almost bandang dulo na tayo, so maganda yan, ano? So 10.5 fouls, personal fouls per game. Okay, total personal average personal fouls per game, 19th. Okay, so maganda itong ating rankings pagdating sa FIBA Asia, no? Kung titingnan natin now, tunghayan natin itong mga statistics, no? Comparison Gilas Pilipinas versus Taipei, tsaka Gilas Pilipinas versus New Zealand. Sa Taipei, hindi na tayo masyado magtatanong-tanong dyan. Titingnan lang na natin yung mga key statistics, ano, na makikita naman natin, sobrang lamang na lamang tayo dito sa Chinese Taipei. Kahit anong gawin natin, pagbalik-balik ta rin natin, hanggang ngayon, so far, hanggang ngayon, namamayani tayo, no? Tayo ang nangingibabaw laban dito sa kupunan ng Chinese Taipei magmula po nung una pa, ano? Okay? So, tingnan natin itong statistics natin laban sa Chinese Taipei. Chinese Taipei rather. Okay? So, field goal percentage, lamang tayo rito, no? 49.2% laban dito lamang sa Chinese Taipei na 40.8%. Average po ito mga kababayan, no? Okay? And then sa free throw, ano naman tayo rito? Mas napakalayo ng lamang natin ang agwat, ano? almost 75%, okay? Compared to only 55% para sa Chinese Taipei. Points produced 96.5 sa Philippines, sa Gilas. Chinese Taipei 67.8 or 68 points per game, no? Now sa rebounds, ganun din, 53.5
30.8. Marami may matangkad kasi tayo. Marami ang ating ceiling, kumbaga. Okay? Mataas ang marami tayong matatangkad, ano? Mataas ang ceiling natin, ano? So, hindi nakatakataka na marami tayong rebounds na nakukuha. Sa assists, lamang din tayo 28 as against only to 16.8. Okay? You can look on the other key statistics on your screens. Lamang naman tayo versus Chinese Taipei. Okay. Ang pagtuunan natin ng medyo masusing pansin ay itong New Zealand. Okay? Kasi sila yung baga parang ano natin medyo may rivalry, ano? O kapantay natin, sabihin na natin, no? Halos kasing lakas natin sa grupo natin. Okay? Yung may laban. Actually, in fact, ang New Zealand at Philippines na nga ang pasok sa group natin sa 2025 FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia, no? Nagaganapin sa Saudi Arabia. Now, tingnan natin itong previous laban natin versus New Zealand. Ano ba ang storya nito pagdating sa statistics, ano? Okay. Points generated, ang final score no 93-89. This was a very close game, ano? Medyo natambakan tayo noong first half, umarangkada at nakahabol tayo nung third quarter. Okay, hanggang na-sustain natin nung fourth quarter, kaya lang medyo humabol din ang New Zealand nung fourth quarter. Buti na maintain natin at the end game, ano? 93-89 was the final score. Sa rebounds, kung makikita nyo, lamang tayo 44-31. Okay? Bakit kanyo? Meron kasi tayong kay Soto niyan. Okay? Mamaya didiscuss natin yan, ano? Alright? So, lamang tayo sa reboundings dyan, ano? Okay. Same thing with your offensive and defensive rebounds. Okay? Sa assist, tabla. Okay? Pero meron tayong i-analyze dyan mamaya, no? Okay? Bakit tayo lamang dyan? Kahit ba tabla ang assist, number of assist, meron pa rin tayong lamang dyan. Now, sa defensive side, eto. Okay? Magandang pag-aralan to. Steals, 6-3. Okay? Sa block shots, 4-3. Sa turnovers, pakuntian po ito, no? So, lamang tayo 8-11. Okay? Personal fouls, mas maganda tayo mag-manage ng personal fouls, 15-17. Okay? Some other stats, points of turnovers, 13-11. Fast break points, 13-3. Okay? Second chance points, 17-13. Points in the paint or points on the points in the paint, PIP dapat yan, ano? 48-16. Lamang tayo dahil madalas nating sinasalaksak sa loob yung bola, no? Madalas tayo nag-ooperate inside, no? Alright. So, parang ano yan, points in the paint or inside points po yan, ano? Bench points, 19-30. Mas lamang ang New Zealand dito, no? Mas marami silang ginagamit na mga tauhan kasi si Coach Tim Cone, ano, known for short rotation lang, mga 8 to 9 personnel lang or players na fini-field in niya or 10, fini-field in niya. Alright, balikan natin itong mga comparison natin, ano? At itong turnover points at saka points of turnovers, pagkumparahan natin. Tingnan natin kung ano ang ilalamang natin. Although nakikita natin physically, no? At first glance, lamang talaga tayo dito, no? Pero kung titingnan natin ng masusi ito ng malalim, ano? Yung turnovers natin 8-11, konti tayo kaysa sa New Zealand. Okay, that's good news. Okay? Tingnan ngayon natin kung yung 8 points or 8 turnovers natin, ilang puntos na i-convert ng New Zealand dyan. Vice versa. Okay. Sa 8 turnovers natin, 11 points lang nako-convert ng New Zealand. Bakit lang?
Kasi tayo, yung sa 11 turnover sila, nakaka-convert tayo ng 13 points. So, lamang tayo sa points of turnovers. Okay? So, magandang balita ito. Now, sa second, sa fast break points. Ayan. Saan po ba nanggagaling ang fast break points? Dalawa po yan. Sa defensive rebound o di kaya sa steals. Okay? Sa steals, 6 and 3 tayo. Lamang tayo. Okay? At sa rebounds, medyo lamang tayo pero halos pareho lang dito to. 28 to 23, no? Nagkatalo lang sa steals. Now, masasabi mong lamang ka dito sa defensive rebounds at saka sa steals. Effective ang statistics na to, no? In effect ang statistics na to, no? Kung nako-convert mo, no? At nakaka-score ka out of your defensive rebound still. Kasi baka pwede mong makuha yung defensive rebound, pwede ka maka-steal, pero hindi ka naman nakaka-score. Bali wala lang din. Okay? So, importante, pag nakuha mo yung defensive rebound, tsaka yung nanakaw mo yung bola, makaka-convert ka into fast break points. Takbo, transition, ano? So, lamang tayo sa fast break points. Tingnan nyo, plus 10 tayo. 13 to 3. Alright? So, ang ginawa natin dito sa New Zealand, tinakbuhan natin sila mga kababayan. Kinuha natin yung points natin mula sa fast break. Alright, dumako tayo dito sa second chance points. Ano? Ang pinaka-basis natin dyan is yung offensive rebounds. No? So, sa offensive rebounds, lamang tayo 16 to 8. Okay? Now, paano natin gagamit itong offensive rebounds na to? Okay? Nakakakuha tayo ng puntos dyan. Tuwing mintis, nakakuha tayo ng second chance points dyan. So, doon sa 16 offensive rebounds, tingnan nyo, isa lang ang mintis natin. 17 points ang nako-convert natin dyan. Samantalang sila, obviously, pag konting offensive rebounds na nakuha mo, which is 8, well, okay na rin sila, 13 points, pero mas lamang pa rin tayo sa second chance points. Ano? Alright? So, obviously, pagka, halimbawa, konti ang offensive rebounds mo, mas konti lang din ang mapuproduce mong points, ano? Which in this case, 13 lang. Okay? So, lamang pa rin tayo rito. Now, sa assist turnover ratio, okay. Tingnan nyo ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. 25 assists, tabla tayo, pareho. Tabla tayo sa assists. 25 each, no? Pero, sabihin nyo, tabla naman Hindi. May advantage tayo rito. Tingnan nyo marami kang ang assist. Okay, 25. Okay? Kaya lang ang tanong, kamusta naman yung turnovers mo? Meron tayong tinatawag na assist turnover ratio na kapag itong ratio na to mataas, maganda ang tinatakbo ng stats mo. Assist versus turnover. Okay? Maganda ang ikot ng bola mo, pero madalas naman din itinatapon mo rin naman yung bola. Madalas mo rin naman winawaldas yung bola. Okay? Nagko-commit ka na maraming turnovers. Okay? Ano ngayon ang storya rito? Assist turnover ratio. Ang assist turnover ratio ng New Zealand, may 25 assist sila. Turnover naman nila yung bola 11 times. 2.27. Tayo, 25 pero 8 beses lang natin tino-turnover ang bola o tinataponan yung bola, no? So, mas efficient tayo sa ratio na to, sa assist turnover ratio, which is 3.125, which is much higher than 2.27. Yan. So, maganda ang balita natin dito, no? So, maraming assist, tabla, 25. Okay, pero ang tanong, kamusta ang turnovers mo? Pagka mas marami kang turnovers, marami kang assist, marami ka rin turnovers, mababa ang ratio mo. Hindi rin efficient ang pag-iikot mo ng bola. Binibigyan mo pa ng chance na maka-score yung kalaban. Ibig sabihin nun. O kaya tayo nakaangat dito Okay? Maganda assist. Yung ikot ng bola natin, at the same time, yung turnovers natin na limit natin. 8 lang.
Okay? Napakaganda nito, no? Okay? Yan. Pagdating ngayon sa average, ano, yung overall, no? Hindi lang kalaban natin is New Zealand. Kung titingnan mo, halos pareho lang din ang itinatakbo ng average natin, ano? Points produced, 96.5, 86.8. Okay, sa rebounds, mataas din tayo, 53.5, 48.3. Okay, sa assist, 19.5, 28, lamang tayo. Sa depensa, ganun din. Inside points, points in the paint, 53, 36.5. Pareho lang, no? Sa average, sa key stats, ano? Ganun din, halos pareho lang din. Yung assist turnover ratio pagdating sa average comparison, ganun din, lamang din tayo, 2.85 versus 1.44. Okay? Nag-average sila ng assist 19.5 pero winawaldas sila yung bola 13.5 times. Tayo 28, ang taas. Pero at the same time, mababa yung turnovers natin, 9.8 lang. So 2.85 yun, ano? So yan. Okay, sa rebounds, okay, second chance points, pare-pareho lang yan, ano? Okay, so magandang balita ito. Maganda stats natin so far, ano? Alright? Magandang balita po yan. Okay. Pero, ang tanong, eto po bang mga stats na to? Kasi nakaraan na to, no? Mapaninindigan po na po ba natin to? May susustain po ba natin ito? Magkakaroon po ba tayo ng tinatawag nating consistency? Magiging consistent po ba tayo dito sa mga numbers na ito? Ayan, numbers, ano? Napakalaking tanong po niyan. That's the $1 million question. Bakit po? Ang Gilas Pilipinas po natin, galing po sa friendly games sa Doha, Qatar. Okay? Ang record po natin sa Doha, Qatar, katatapos lang po, 1-2. Okay? Pinalad po tayong manalo versus Qatar. Kaya lang, ano yun? Habol po yun. Come from behind. Kaya alam niyo naman, pagka ang energy or kumbaga, yung effort na ibinibigay natin ng mga players kapag humahabol ka, ay doble. Hindi katulad kapag halimbawa nagpo-protect ka lang ng lamang, mas stressful yung mas stressful ang paghabol sa lamang, lalo na pag malaki. Na-surmount natin yon. Okay, at nanalo tayo versus Qatar. Okay? Okay, so effort yon, todo effort. Tapos ilang oras lang, laro na naman. Ano yun Ano ba yun? Alas 11 ba? 1:30 AM dito, no? Okay. Tapos parang pag dito sa Pilipinas mo tinignan, sa sukob sa isang araw yun. 11 naman ng gabi dito sa Pilipinas, laro na naman sila, ilang oras lang ang pahinga. Okay? Laro, sabak. Ano nangyari? Natalo tayo sa Lebanon. Okay. Yan. Tapos, laro na naman. Ang oras dito, 11 PM. Tama ba? Qatar, Lebanon. Qatar, 1:30. Tapos Lebanon, 11. Ayun, tama, Lebanon. 11 yun, ano yun? Sukob sa isang araw. Tapos Egypt, 1:30 na naman. Okay? Ano nangyari? Natalo po ulit tayo. So 1-2. Isa lang yun ay panalo natin. Ano kaya ang isang factor na pwede nating kumbaga bakit tayo natalo? Ako ang palagay ko, ako personal na opinion ko lang po ito. Fatigue. Pagod. Okay? Bukod sa biyahe, nandyan yung pagod sa paghahabol. Hindi mo pa ini-incorporate dyan yung kaibahan ng oras, yung body clock mo. Na supposed to be, natutulog ka na,
Okay? Dito ka sa Pilipinas, tulog ka na, naglalaro ka pa. Kasi delayed sila ng 5 hours dun sa Qatar. Okay? So, big question mark yung fatigue, yung condition nila, no, ng pahinga, ng rest, yung body recovery nila, no, pagkatapos ng isang matinding bakbakan. Okay? Ilang panahon lang, ilang araw lang sila hindi maglalaro. Pagdating pa nila dun sa venue, sa sa Chinese Taipei, magsushooting around pa sila, magpa-practice pa sila ng konti. Di parang practically halos wala na silang halos pahinga. Okay? So, titingnan ngayon natin kung ano ang gagawin nila ngayon tungkol dito sa factor ng fatigue. Okay? O masusolusyonan po nila ito o paano ang kanilang treatment dito. Okay? Paano nila i-deal with itong fatigue factor na tinatawag natin. Okay? So, ang isa sa mga gusto ko pang tingnan nila, no? Kasi nanalo tayo sa New Zealand tsaka sa Chinese Taipei because of our defense. Okay? Kita nyo naman sa statistics. Sa rebounds. Okay? Meron pa kaya tayong mga binte or legs, no? To jump para sa mga rebounds, no? At tumakbo, no? Para maka-score, fast break points, turnover points. Okay? At itong lately, hindi masyado gumana outside shots natin. Pati free throws na sayang, na pina-foul tayo madalas, hindi naman natin nako-convert yung free throws natin into points. So, konting practice sa shooting, Alright? So, free throw. Tsaka yung free throw, yung 3 points tsaka outside shooting, yun na yun, Alright. Ngayon, isa pang tanong. How can we live without Kai Sotto right now? Okay, alam naman natin ano nangyari kay Kai Sotto, na injured siya na ACL. So, ang mga inaasahan dyan ay pinasok ni Coach Tim Cone, si Carl Tamayo, okay? Si Troy Rosario, okay? At iba pa, ang mga isinali, So, sasandal sila ngayon dito sa mga players na to, si Kevin Tiambao, o si KQ, okay? And do sa mga other reliables, other usual suspects, ika nga nila, okay? Of course, Justin Brownlee is constant. Nandyan naman siya, Pero nung isang araw, sa Qatar, sa dulo na lang siya umiskor, So, problema pa rin natin kung paanong baka madepensahan ng matindi itong si Justin Brownlee ng either New Zealand or Chinese Taipei, baka makasilat sila. Okay? So, hindi naman tayo, syempre gusto natin manalo ang Gilas, pero ako, medyo meron tayong tulog dito, sa New Zealand. Sa Chinese Taipei, medyo okay pa tayo, mananalo tayo. Pero ingat-ingat din dahil baka masilat tayo ng makalusot ang Chinese Taipei dahil baka i-take advantage sila yung pagod natin, Pero sa New Zealand, okay, dahil dulong-dulo pa sila at huling-huli natin sila mga kalaban, ako po. Hindi natin alam kung gaano tayo tatagal dahil halos isang linggo, Walang humpay na laro. Okay? So titingnan natin if fatigue factor, yung pagod natin will take its toll, ika nga nila, sa mga katawan at sa performance eventually ng Gilas Pilipinas, mga kababayan. Abangan natin ang laro ng Gilas Pilipinas again, February 20 against Chinese Taipei, alas 7 ng gabi po yan, Philippine time, Philippine Standard Time. At pagdating naman ng February 23 laban sa New Zealand, alas 10 ng umaga, mga kababayan. Ano po riyan? Parehong away game po yan. Wala hong home game dito sa atin. Sa Taiwan po gagawin yung isa naman sa Auckland, New Zealand. Alright?
Ang ganito na lang po muna mga kababayan ang ating vlog analysis dito sa ating Gilas, Pilipinas. Sana manalo tayo mga kababayan. Sa mga bagong pasok, wag po kayong mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, at i-like nyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa pagsuporta po ninyo sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat.